Sinabihan ako ng kuya niya na ang sarap mong tignan kaya hindi na kita naiwanan. Kaya hindi ko na siya tinanggihan at nagustuhan ko na ang ginawa niya dahil ang kuya niya ay sobrang tahimik lang sa personal. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kanyang pangalan. Itago na lang daw natin siya sa pangalang May at tawagin daw nating Bing ang kanyang live-in partner. 15 years old lang si May na makilala niya si Bing at 16 years old naman siya nung simula silang magsama. Ipinakilala agad siya ni Bing sa kanyang pamilya at agad naman nilang nagustuhan si May. At paglipas lang ng 5 buwan nilang relasyon na pagkasunduan ng kanilang mga magulang na pagsasamahin na silang dalawa sa iisang bahay. Sumang-ayon ang mga magulang ni May sa isang kondisyon na susuportahan ng pamilya ni Bing ang pag-aaral ni May. Mahigit 1.5 taon na si May sa pamilya ni Bing pero bakit daw ganon para ngayon niya palang nakikilala ang kanyang live-in partner? Dahil noon ay sobrang higpit ni Bing pero sa ngayon ay hindi na siya pinagbabawalan sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya laking gulat ni May nang gumawa si Bing ng isang conversation sa pagitan niya at ng kanyang kuya pero gamit ang account ni May. At para maiwasan ang pagkalito, si Bing po ang nagchat sa kanyang kuya pero nagpakilala siya na kunwari siya si May. Niyaya ni Bing ang kanyang kuya na makipagtsuktsakan bukas daw ng umaga pag alis ng biyena ni May. Kaya pagtungtong ng gabi ay kinausap ni Bing si May tungkol sa napag-usapan nilang dalawang magkapatid. Hindi tumanggi si May dahil nagustuhan niya ang ginawa ni Bing na siya na mismo ang nag-aya sa kanyang kuya para may mangyari sa kanilang dalawa ni May. Kaya kinabukasan ay nangyari na ang dapat mangyari. Ginawa namin ng kuya niya ang milagro habang nanonood sa amin si Bing. Pagkatapos ng pangyayari na yon ay sinabihan lang siya ni Bing na sobrang sarap mong tignan kanina kaya hindi kita iiwanan. Pero sa totoo lang ay guilty si May sa kanyang ginawa. Nagtatanong siya sa kanyang sarili kung bakit siya pumayag. Yun daw kasi talaga ang gusto ng kanyang live-in partner. Pumayag siya dahil natatakot siyang hiwalayan siya ni Bing. Sa kalagayan niya ngayon, nararamdaman ni May na mahal niya na ang dalawang magkapatid. Madalas na mag-alala si May sa kuya ni Bing kapag matagal siyang umuwi ng bahay. Parang napamahal na siya ng husto sa kuya ni Bing. Pero hindi pa rin nagbabago ang pagtrato niya kay Bing bilang live-in partner dahil alam naman nilang pareho na malaking kasalanan to. At yun din ang madalas sinasabi ng kuya ni Bing. Palagi nilang sinasabi na masasanay din daw ako. Alam ko sobrang kahihiyan ang ginawa ko sa pamilya niya pero masisisi mo ba ako sa ginawa ko ang pagpatol ko sa kuya niya mismo? Ang live-in partner ko naman mismo ang nag-utos sa akin nun kaya ang tanong ko lang po ay mali po ba yun? Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At ang sagot ko naman sa tanong mo ay siguro masasabi kong mali sa paningin namin pero sa inyo ewan ko lang. Kasi kung dyan naman kayo masaya, alangan naman kumontra kami, di ba? Kasi 3 kayo dyan involved at 3 kayo na gusto niya ang ginagawa nyo at wala naman kayong ibang sinasaktang ibang tao kaya lang medyo nakakadere. Nagiging mali lang naman kasi sa paningin ng iba kapag labag sa pananaw nila at sa sarili nilang paniniwala. Kaya lang masasabi ko na yung ganitong klase ng sitwasyon ay hindi pang habang buhay. Kasi paano na lang kung mabuntis ka, hindi mo malalaman kung sino talaga yung ama kasi magkamukha din naman pag magkapatid. Kaya siguro ang maibibigay kong payo sa'yo ay mag-isip-isip ka din kung yan ba yung talagang gusto mong sitwasyon o sumusunod ka lang sa live-in partner mo dahil gusto niya. Pero syempre, wala pa ring hihigit sa payo na manggagaling mismo sa mga magulang nyo.